Happy New Year! Hi everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video. And this is my first video this 2024. Grabe, 2024 na. Anyway, dapat ito yung year-end video ko kaso nagkasakit ako. Pansin niyo naman malat-malat pa ako, no? So ngayon ko na lang i-share sa inyo to. Sa video na to, ikikwento ko sa inyo yung story at kung ano yung mga products na ginamit ko to deal with my hormonal acne. So a year ago, ito yung itsura ko. Nakita nyo naman parang sinumpa talaga yung noo ko, diba? So, disclaimer lang na hindi po ako eksperto, ano. So, all I really did was just researching, mga ganyan, trial and error. Kasi you'll never know talaga hanggang di mo itatry kung anong products talaga yung mag-work sa'yo. And I'll just go right ahead and say na hindi po ako nagpunta sa dermatologist simply because hindi pa kaya ng budget ko yung, you know, yung consistent trips sa derma. So, if you're interested to know kung ano yung mga ginawa ko para matreat yung hormonal acne ko, actually, meron pa rin. Hindi na nga lang ganun kalala. At kung paano ako nagkaroon ng hormonal acne, then please keep on watching. So, ikakwento ko sa inyo yung story kung ba't ako nagkaroon ng hormonal acne para mas maintindihan nyo. Kasi kailangan talaga malaman nyo yung root cause. Pero kung gusto nyo magpunta na dun sa my products part, sa mga products na ginamit ko, recommendation, ganyan, skip nyo na lang dun sa part na yon kung ayaw nyo yung story. So, ako, hindi po ako sobrang mapimple na tao. Pero kapag nagkaroon ako, usually, sa noo, sa sides, dito sa temples ng face ko, at saka sa baba. At sa buong buhay ko, 2 beses pa lang yung talagang nagkaroon ako ng sobrang daming acne breakout. And both of those times, parehong sa noo. So, yung una, mga 2014 yon, and that was the time na nag-start ako ng workout journey or ng fitness journey ko. So, may nabago talaga sa sistema ko. So, hindi ko na-realize before na pagka ganun pala, maapektuhan din yung hormones natin, lalo na tayong mga babae. And natutunan ko yun dun sa isang friend namin na doktor. Siya yung nagsabi sa akin na pwedeng magkaroon ng changes sa hormones. Anyway, ayun nga, tinatad ako nun sa noo, pero ito yung mas malala talaga. Yun nangyari sa akin ng 2022. So, paano ko nagkaroon ulit ng hormonal acne na ganun kalala? So, backstory, nung 2022 August, nagkaroon ako ng heavy bleeding and that was due to myoma pala. So, hindi ko alam na meron akong myoma. Doon ko lang nalaman kasi nga, of course, nagpa-check up ako. Sinalinan ako ng maraming dugo dahil maraming nawala sa akin. Kung gusto nyong malaman yung story ko about my myoma story, meron din akong video about that. Talagay ko na lang yung link sa baba para mas maintindihan nyo yung sa part na yon. Anyway, dahil nagkaroon nga ako ng myoma, of course, binigyan ako ng treatment. Ayaw akong operahan ng doctor ko kasi wala pa nga daw akong baby. So, ayaw pa nila akong galawin sa loob ko. So, ang binigay niyang treatment sa akin is Zoladex. So, for 6 months yung treatment na yon, ini-inject siya sa puson. At ang ginagawa ng Zoladex na yon, para niyang ilalagay ka sa temporary menopausal. Actually, kahit na natapos na ako dun sa 6 months treatment ko, 2 to 3 months pa after that, so dagdag mo 6 months yun, mga 8 to 9 months akong completely hindi nagkaroon at all. Pero dun sa 6-month period na yon ng treatment ko, dun nag-start lumabas yung mga acne ko at palala ng palala ng palala. Nung una nagkaroon ako, mga butlig-butlig lang yun eh. Hindi siya mga pimples. Parang butlig siya. Akala ko, fungal acne. Actually, wala talagang term na fungal acne. Ang tawag talaga dun sa fungal acne is Malassezia folliculitis. At yung cause nun, parang same sa nagkakos ng mga dandruff, mga ganon. So, nung una, akala ko nga ganon yung meron ako kasi nag-research ako, parang pareho yung itsura. Bumili pa ako ng mga dandruff shampoo na meron ng mga ganitong ingredients na dapat para sa ganyan, ganyan. Second month ng treatment ko, yun din yung time na na-ICU yung tatay ko. So, akala ko, kaya siya dumadami yung acne ko dahil lang sa stress. Pero palala talaga siya ng palala kahit hindi na ako sobrang stress. Nung una, of course, nahihiya ako kasi hindi naman ako nga laging nagkakaroon ng pimple na ganun kalala. So, syempre, given my line of work na nagme-makeup ako sa harap nyo na makeup artist ako, ganyan, medyo naapektuhan, hindi ako makagawa ng video kasi ang lala talaga nung acne ko sa face ko. Hanggang sa yung pamangkin ko yung nakaisip na, baka dahil sa treatment mo, kaya ka nagkakaganyan. Tapos dun ko nga naisip, oh my gosh, baka nga dahil dun sa Zoladex treatment ko. So, nung pumunta ako sa OB ko, sinabi ko sa kanya na ganun yung nangyari sa akin kasi maliban sa acne, nagkaroon din ako ng hair loss, lumiit din yung boobs ko, effect siya nung treatment ko talaga, guys. Tapos sabi niya, yun nga, pwedeng ganun daw nga talaga, na nanggagaling dun sa gamot, kung bakit ganun yung nangyayari sa katawan ko. So, nung na-confirm ko na ganun, actually, hindi ako nalungkot na, dahil pala sa treatment ko. Ang naisip ko pa nga, okay lang yun, titiisin ko, as long as gumaling or lumiit yung myoma ko, alam mo yun, kasi para naman sa health ko, kung ba't ako naggagamot. Tapos yun, hindi na ako masyadong nahihiya na makita ng mga tao
na merong acne sa mukha ko kasi nga, dahil naman yun sa paggagamot ko sa myoma ko, parang inisip ko nga para magiging awareness din yun sa mga tao. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, trial and error lang talaga yung ginagawa ko sa paghanap ng mga products na gagamitin ko. Sabi din naman talaga ng friend ko na derma, trial and error kasi hindi mo naman malalaman kung mag-work nga yung product na yun sa'yo kung hindi mo susubukan, di ba? Pero hindi ako basta-basta bumibili ng mga kung ano-anong products lang. Talagang nag-research ako at ang mga pinapanood ko, mga dermatologist talaga at hindi isang derma lang, hindi lang dalawa. Iba't iba yung mga derma na pinapanood ko at pagka nakikita ko na pare-pareho yung mga sinasabi nila, for example, about a certain ingredient or a certain product, dun lang ako nagde-decide kung anong products yung kukunin ko at kung paano ko sila gagamitin. Mahalaga yun, guys. And ayun nga, sasabihin ko na rin sa inyo, kung meron naman kayong budget, of course, magpunta kayo sa derma. Pero sa katulad ko na, ayun nga, at the same time, nagtitreatment ako noon, medyo pricey din kasi yung treatment para sa myoma ko, okay? So, mas dun ko na lang nilaan yung pera ko. Anyway, marami namang makakatulong sa atin online, mga beauty enthusiasts, skincare enthusiasts, lalong-lalo na yung mga dermatologists na gumagawa na din talaga ng content. Sobrang dami na nila, guys. Eto, guys, aaminin ko na sa inyo. Feeling ko, isa din sa dahilan kung bakit sobrang lumala ng ganun yung acne ko. Kasi, tinitiris ko sila minsan. Actually, madalas. Basta ang ginagawa ko nung tinitiris ko yung mga pimples ko tapos nagfo-focus ako sa pagpapagaling ng wound. At maling-mali yun, guys. Maling-mali. Mas kakalat kasi yung bacteria nun, sabi ng mga derma na napanood ko. Kaya pigilan nyo, tsaka masisira yung skin nyo. Magkakaroon kayo ng scar tissue, baka magbok-bok-bok-bok yung texture ng skin nyo. Alam nyo yun? Patience. Patience talaga. So, eto na, sasabihin ko na yung mga products na ginamit ko. Pero, of course, meron akong kodigo, guys, ha. Sobrang dami kong ginamit. Hindi ko na sasabihin kung ano yung lahat. Ang sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung mga talagang gumana sa akin. So, ito yung mga unang products na ginamit ko. Ito yung time na hindi ko pa alam na dahil sa Zoladex yung nangyayari sa akin. So, gumamit ako sa cleansers, gumamit ako ng Dr. Kaufman soap kasi nga feeling ko yung sa fungal acne siya na hindi naman nag-work at hindi din siya nakakatulong sa pimple. Tapos, gumamit din ako ng mga antibacterial soap, yung mga safeguard talaga, yung mga Bioderm. Kasi nabasa ko na nakakatulong yung mga ganong antibacterial soaps kapag ka meron kang acne, kung meron kang malassezia, folliculitis, yung fungal acne nga, or kung meron kang mga ganyang klaseng acne, mas nakatulong yung mga safeguard, yung mga Bioderm na soaps kaysa dun sa Dr. Kaufman, sa totoo lang. Tapos nag-try din ako gumamit ng Bioderm ointment. Medyo nakakatulong naman, pero mild lang. Ang pinaka nag-work talaga nun, yung Maxipil, yung exfoliant solution. Guys, talagang makakatulong yun sa acne nyo as long as alam nyo kung paano siya gamitin ng tama. May tamang paggamit sa Maxipil, hindi basta-basta. Kung gaano siya katagal gamitin, kung anong number 1, number 2, number 3 na Maxipil. Meron akong separate video review about the Maxipil exfoliant solution. Panoorin nyo muna yon bago ko yung mag-start gumamit ng Maxipil, okay? And then I also used the Ivana Skin Rejuvenating Set. Meron silang ganon. Pinadala yun sa akin and nakatulong siya. Kaso, hindi ko siya tinapos gamitin kasi medyo humahapdi na yung skin ko. Siguro na over-exfoliate na ako kasi from Maxipil, nag-rejuve set ako. Pero hindi ko naman kasi tinapos yung 2-month duration ng paggamit ng Maxipil. And hindi ko siya everyday ginagamit yung Maxipil. So, ang ginawa ko, sige, tsaka na yung Maxipil, lipat na lang ako sa Ivana Skin. Kaso, ayun nga, humahap din. Medyo matapang siya. Pero nakatulong siya na mag-dry yung mga pimples ko. Yun nga lang, dahil continuous yung treatment ko, kahit gumagaling ibang pimples, may bagong magsusulputan pa rin. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung treatment ko. So, nagpo-focus na lang ako, nabawasan sila, tsaka pagalingin yung mga nagiging sugat na, yung mga pumutok na pimples, mga ganun. Tapos naalala ko, nung nagkaroon nga ako ng acne din nung 2014 na sinabi ko sa inyo kanina, naalala ko, ang nakatulong din sa akin na product nun, yung products ng Dermcare, hindi ba masyadong sikat yung mga rejuvenating sets nun? Pero meron na mga rejuve sets nun, hindi lang sila ganun kasikat katulad ngayon. So meron akong pinupuntahan na Dermcare sa SM North, dun kami nagpapa-facial ng kapatid ko, tapos meron silang mga rejuve set. Meron siyang kasamang soap, clarifying toner, astringent, retinol cream, at saka sunblock. So, hinanap ko kung meron pang ganung product kasi wala nang Dermcare sa SM North. So, nakakita ako meron pa silang products na ganon. Natatandaan ko kasi ang nakatulong talaga sa akin nun, yung toner nila at saka yung retinol cream. So, yun talaga yung binili ko kasi meron naman akong ginagamit ng mga sunscreen, ganyan. And yung clarifying toner niya, maganda siya. Nakakatulong siya na ma-soothe yung skin, yung mga inflammation kasi meron na siyang tea tree. So, antibacterial siya. Tapos, yung retinol cream, yun naman yung source ko ng retinol. So, yan guys, yung mga unang products na ginamit ko. And dahil medyo matatapang yung iba sa kanila, feeling ko,
wasak na yung skin barrier ko. So, nung na-realize ko na nga kung ano yung dahilan kung ba't ako nagkaroon ng hormonal acne, mas naging patient na nga ako. So, mas nag-switch na ako sa milder products na meron pa rin mga active ingredients. Kahit na milder products na yung ginagamit ko, I made sure na meron akong source ng AHA, BHA, yung mga exfoliants. So, BHA, malaking tulong yon kapag meron kayong acne, yung salicylic acid. Kasi sila yung nag-unclog ng pores natin. Kumbaga, kinukuha nila sa ilalim ng pores mo yung dumi, yung bara, tsaka antibacterial din sila. So, kailangan natin talaga ng mga products na nakakapagpa-soothe, nakakapagpakalma ng skin natin, tsaka makakapagpa-repair ng skin barrier nating nasira. So, ito na yung mga products na ginamit ko nung time na alam ko na kung ano yung root cause ng hormonal acne ko, okay? So, una muna, kailangan talaga mag-double cleansing. So, yun yung gagamit muna kayo ng cleansing oil or cleansing balm or makeup remover bago tayo maghilamos para talagang mawala yung mga excess dirt, yung makeup para fully mag-melt siya kung nagme-makeup kayo, and yung iba pang mga impurities. So, yung ginagamit kong pang double cleansing, no, ang ginagamit ko lang talaga is yung Biore cleansing oil. Ngayon, may iba na akong ginagamit. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung ginagamit ko ngayon. Sobrang ganda din niya. Actually, mas gusto ko na siya kaysa sa Biore. So, sa cleansers naman, or yung mga panghilamos, pang facial wash, gumagamit pa rin ako ng mga antibacterial soaps, gaya nga ng mga Safeguard, mga Bioderm. Nakakatulong sila talaga, pero hindi ko sila araw-araw ginagamit, okay? Ginagamit ko lang sila kapag sobrang lala or sobrang daming wounds na sa noo ko, mga ganyan. Tsaka sa affected areas lang talaga, tsaka hindi ko nirerekta yung bar soap sa skin ko. Ilalagay ko lang sa kamay ko, pinapabula ko sa kamay ko, and tsaka ko siya pinanghihilamos. And then ito, feeling ko, ito yung isa sa pinaka nag-work. Quick Effects Pimple Erase Face Wash. Grabe talaga. Halos hindi bumubula yung cleanser na yon. Sobrang mild niya. Na unang ginamit ko, sabi ko na sa lala ng acne ko, mag-work kayong ganito ka-mild na formula. Ang galing, parang nakakatulong talaga siya big time para matuyo yung pimple. Pinagamit ko rin to sa pamangkin ko na acne prone. Nagustuhan din niya. So, itong Quick Effects Pimple Erase Face Wash na to, meron na siyang salicylic acid, meron siyang niacinamide. So, meron kang mga ingredients na makakatulong talagang matarget yung acne problem mo. And then, I also use the Human Nature Acne Defense Cleansing Wash or Face Wash. Ito naman, hindi siya ganun ka-effective sa pag-treat ng pimple compared kay Quick Effects, pero malaking tulong siya na makapagpa-soothe at makapagpakalma ng skin natin, lalo na kung ang dami nating red inflammation. Meron na din kasi siyang tea tree extract. And then, the next cleanser is isa rin to sa mga pinaka-paborito ko, yung Everbilena Plus Low pH Squalane Cleanser. Sobrang mild niya. Bumubula siya pero sobrang mild niya. Tapos nakaka-smooth at nakaka-soften siya ng skin at nakakatulong din siya para ma-repair yung skin barrier natin. Kumbaga itong cleanser na to, ito yung ginamit ko dun sa simula ng recovery stage ko. And then yung naubos ko yon, ang ginamit ko na yung Busta Cica Recipe Foam Cleanser. Kaya naman ito yung ginamit ko dahil meron siyang Cica at kailangan ko nga ng Cica para makatulong siya sa wound ko pag papagaling. And I thought it's just another facial cleanser, alam mo yun. Pero nakatulong naman siya, maganda siya. Madalang na kasi ako makakita ng nakaka-wow na mga cleansers. Pero kung tatanungin nyo ako, mas gusto ko pa rin sa Everbilena Plus. So, itong Busta, tsaka yung Everbilena Plus na low pH cleanser, sila nga yung ginagamit ko nung pinapagaling ko na yung skin ko, yung pinag-heal ko na yung skin barrier ko, ganyan. Actually, itong sa Busta, isang set siya. So, lahat yon ginamit ko siya nung time na yon. And sila, yung buong set na yon, nakatulong sila ng bongga sa pag-heal ng skin barrier ko, walang halong echos. So, those are all the cleansers na nag-work sa akin dito sa hormonal acne journey ko. Now, dito naman tayo sa toners. Actually, hindi ako masyadong gumamit ng toners dito sa acne journey ko. Kasi even before, kahit wala pa akong acne, hindi naman talaga ako masyadong gumagamit ng toner. So, ito lang yung mga ginamit ko. Yun nga, yung sa Ivana Skin na rejuvenating set, yung toner doon. Pero okay din yon, para siyang clarifying toner din. Nakaka-refine siya ng pores, ganyan. Next, gaya nga ng nabanggit ko na kanina, yung sa Derm Care nga na Acne Med Clarifying Toner. Nakaka-suit siya ng mga red inflammation. And then, yung third toner na ginamit ko is the Busta Cica Recipe Toner, yung kasama dun nga sa set. Itong toner na to, sobrang mild and hydrating niya sa skin and may pagka-moisturizing na rin siya. And basta kapag ginagamit ko yung Cica Recipe line, parang feeling ko talaga alagang-alaga or nourished na nourished yung skin ko. Kaya gusto ko yung Cica Recipe line nila. And then after maubos ng Busta Cica Recipe Toner ko, ang sinunod ko yung Malunggay or yung Moringa Toner. Favorite ko to, matagal ko nang ginagamit to. Matagal ko lang siya tinigil kasi hindi nga ako masyadong nagtutoner. Pero ginamit ko to, parang nag-start ako 2013. Hanggang ngayon, same formula, maganda pa rin siya. So kaya ko ginamit itong Moringa
Omega Toner nito kasi mild siya. Tapos, meron siyang salicylic acid. So, at least, meron pa rin akong source ng DHA. At saka guys, kapag nagtutoner ako, sa gabi lang ako naglalagay. Now, for the treatments or solutions, yung talagang nagpapagaling or nagtatarget ng acne and pimples, number 1 nga yung Maxi Peel Exfoliant Solution. Again, very effective as long as alam mo yung tamang paggamit sa kanya, okay? So, since severe yung acne ko talaga, number 3 yung ginagamit ko. Pero, nung humupa na yung acne ko, bumalik lang ako sa number 1. Tsaka again, ang maximum na paggamit sa kanya na tuloy-tuloy, 2 months. Tapos, kailangan tumigil ka na nun at least 1 month bago ka ulit pwedeng gumamit ng Maxi Peel. Pero ako, nung hormonal acne journey ko, hindi ko araw-araw ginagamit yung Maxi Peel. Kahit na number 3 pa siya or number 1 or number 2 pa siya. Ginagawa ko every other day or every 2 days, ganyan. And then the next treatment na sobrang nag-work talaga sa akin every time na may pimple or acne ako hanggang ngayon, Hello Glow Acne Defense Spot Drying Cream. Yun yung tawag sa kanya. Ito, nung unang best kong ginamit to a couple of years ago, para lang siyang moisturizer. Ganun siya ka-mild. Pero nagugulat ako kasi overnight, napapa-impis niya yung pimple. Hindi completely nawawala or natutuyo pero umiimpis. Kung malaking pimple, talagang lumiliit yung pimple. Aside sa napapalit niya yung pimple, nasusot din niya yung mga red inflammation. And then the final treatment na ginamit ko, itong Chiyu or Kayu. Ano bang basa dito sa brand na to? Basta ayan siya. Korean brand yan. Pinadala lang din sa akin to. So this the Sucral Overnight Solution Cream. Ito yung ginamit ko dun sa recovery stage ko na. So ang sabi kasi dito, special repair treatment to remove acne scar and reduce skin irritation. Kaya, ito yung ginamit ko nung gumagaling na yung acne ko. And in fairness naman sa kanya, nakaka-reduce nga siya ng darkness. Totoo yun na nabawasan niya yung skin irritation nung recovery stage ko na. Let's now move on to the serums na nag-work sa akin. First is yung Elana Aziclear Serum. Alam nyo, magandang serum to kasi nakakatulong siya makarefine ng pores and nakakatulong din siya na makapagpaimpis ng pimples. Yung Aziclear, derived siya sa azelaic acid. And yung azelaic acid, malaking tulong din yan kapag meron kayong acne or pimples. Super mild ng serum na to pero nakakatulong siya para ma-refine yung skin. Next serum na nag-work sa akin is yung Elana Niacinamide Serum nila. Gusto din to ng pamangkin ko. Nakakatulong siya para mag-dry yung pimple. Walang halong exaggeration Tapos, nakaka-smooth din siya ng skin. Madali siyang ma-absorb ng skin so kapag nilagay mo siya, parang matte lang siya. Parang wala kang nilagay sa face mo. Kaya kailangan mag-moisturize ka agad after mong gamitin tong serum na to. Next serum, and this is one of my most favorite serums of all time, yung Garnier Vitamin C Serum. Ito talagang, even before ako magkaroon ng hormonal acne, sobrang ganda nito sa akin. Nakakanood ako ng ibang mga reviews regarding this Garnier Vitamin C Serum na hindi nag-work sa kanila, pero sa akin nag-work siya ng bongga. So, nakaka-lighten siya ng skin, nakaka-lighten siya ng dark spots, ng acne marks, mga pimple scars, ganyan. That's why I really love this. So, itong Garnier Vitamin C Serum, siya yung source ko ng antioxidant. Next is the serum from the Busta Cica Recipe line. And out of all the products ng Cica Recipe ng Busta, itong serum yung pinaka-love ko. Ito yung kapag ginamit ko para talagang sobrang healthy ng skin ko. Sa unang lagay mo parang malagkit siya. Tapos kapag yung mas nagsiset na siya, pag mas na-absorb na siya ng skin ko, mararamdaman mo na parang plump yung skin mo, parang ang healthy-healthy niya, ganyan. Actually, hanggang ngayon, ginagamit ko yung serum na yan, pati yung cleanser nila. And if you want to know where to get it, meron sa Watsons, pero parang ang dalang kong makakita. Pero, meron ito sa TikTok showcase ko, punta kayo doon. It's very mura doon sa online shop nila sa TikTok compared sa Watsons. Next, yung serums ng Everbilena Plus. So, ginamit ko yung hyaluronic acid and yung morning serum nila, yung vitamin C serum nila. And the reason kung bakit gusto ko tong serums na to, kasi parang moisturizer na sila kasi yung texture nila, creamy na milky. Nakaka-moisturize na rin siya ng skin. So, parang naglagay na ako ng serum and moisturizer at the same time. Actually, nung ginagamit ko to, sila na rin yung moisturizer ko, hindi na ako gumagamit ng separate moisturizer. Maganda pareho, very hydrating yung hyaluronic acid serum and yung vitamin C, ganun din. Parang medyo nakakalighten din siya ng dark marks. So, itong serums na to, ito yung ginamit ko after nung Busta Cica Recipe. So, ito yung mga serums na ginamit ko nung talagang pagaling na yung acne ko. And then, yung pinaka-last na serum na ginamit ko, well, actually, ampoule siya. Pero yung Skin 1004 Madagascar Centella ampoule, ito yung ginamit ko nung talagang pagaling na or medyo magaling na yung acne ko. Sobrang lakas niyang makasooth ng skin. And akala mo sa una, wala lang. Pero alam mo, parang ang smooth, ang soft ng skin ko. And nakakatulong din siya na ma-repair yung damaged skin barrier. At dahil malaki yung bottle na yon, hanggang ngayon, may natira pa akong konti, ginagamit-gamit ko pa rin siya. Ina-alternate ko siya dun sa Busta Cica Recipe serum ko. Basta ginagamit ko tong Skin 1004 Cica ampoule na to. Kasi hanggang ngayon, gumagamit-gamit pa rin ako ng Maxi Peel kasi hindi naman completely nawawala pa yung hormonal acne ko. Hindi na siya ganun kalala, pero kung
makikita nyo, may mga marks pa rin, may mga tumutubo pa rin. Tsaka nung nawala na yung sa noo ko, nagkaroon na rin ako sa baba ko. Di ba sabi ko sa inyo, mga 9 months akong walang period. So, nung nagkaroon na ako ulit, napansin ko, tinutubuan na rin ako dito sa baba ko. Sa moisturizers naman, so yung pinakaunang moisturizer na love ko, yung Kinonix na Wonder Remedy Tube na moisturizer. Sobrang ganda nun. Ang laking tulong niya. Ito yung pinaka, I think yung pinaka magandang moisturizer na naginamit ko para maka-repair ng skin barrier. So, meron siya mga ceramides, mga niacinamide, all these superstar ingredients na pwedeng makatulong na mag-heal yung skin barrier natin. Meron tong Kinonix Wonder Remedy Tube na to. Actually, ginagamit ko rin siya sa clients ko before and nagugustuhan din nila. It's a Korean brand. Kung interesado kayo, nasa Carry Shop ko siya if it's still available there. And then the next moisturizer is yung Avon Protinol na night cream. Ito, ginagamit ko naman siya pagka yung hindi ako gumagamit ng mga Maxipil exfoliant kasi yung Protinol para siyang retinol na patented ingredient ng Avon. So, nakakatulong din siya and is very moisturizing on the skin. It's good enough para i-seal yung ibang mga skincare products na nilalagay natin sa skin natin. Next moisturizer is the one from the Bustasika recipe line. Ito honestly yung moisturizer na to, least favorite ko sa Bustasika recipe kasi parang saktong moisturizer lang siya. Nothing really special about it. Pero enough na rin para maka-moisturize ng skin. And then ginamit ko rin yung AHC Real Eye Cream. Ito, eye cream siya pero pwede mo siyang gamitin as moisturizer for your whole face. Ito naman yung ginagamit kong moisturizer sa mild days ko. Ginagamit ko lang talaga siya as eye cream. Pero dun sa mild days ko, kunyari, hindi ko gagamit yung Avon Protinol kasi meron nga siyang ingredient na Protinol, diba? Ang ginagamit ko, yung AHC eye cream na to. And it's really good. It's really moisturizing and nakaka-plump siya ng skin. And then ito, ginagamit ko yung Hello Glow Pawpaw Balm and yung Everbilena Plus na Ever Balm. So, yung Hello Glow Pawpaw Balm, para siyang yung Lucas Pawpaw. And then yung Everbilena Ever Balm naman, para siyang petroleum jelly. So, meron kasing tinatawag na technique sa skincare world na slugging. Yun yung lalagyan mo ng Vaseline or petroleum jelly yung buong face mo. And akala ko nung una nakakaklag ng pores yung ganon. Hindi pala. Nakakatulong din siya guys kapag sobrang na-exfoliate na yung skin, nakakasuit siya ng skin, nakaka-moisturize. Parang nanonourish niyang maigi yung skin. Nung nagkaroon yung pamakin ko ng kung ano nung maliliit na butlig sa face niya, pinagamit ko sa kanya yun sa face niya. And yun nakatulong kapag may mga inflammation, nakakasuit sila kasi meron silang mga antibacterial property. Kasi diba yung Lucas Pawpaw, diba nakakatulong siya sa mga wounds, sa mga burns. So, ganun din yung Hello Glow Pawpaw Balm tsaka yung Ever Balm ng Everbilena. Mas mura pa sila compared dun sa Lucas Pawpaw Balm. So, yun, ginagamit ko yung dalawang to, palitan, kapag ka-feeling ko, sobrang hapdi na ng face ko. Parang sobrang nipis na ng skin ko, tapos malala yung mga inflammation ko sa skin. Ginagamit ko sila, pero hindi every night. Dun lang sa times na malala, kapag feeling ko nga, sobrang dull na ng skin ko. Ito, ginagamit ko tong Hello Glow Pawpaw Balm, tsaka Everbilena Ever Balm. Try nyo yun kapag meron kayong mga inflammation, kung meron kayong feeling nyo na over-exfoliate yung skin nyo, kailangan yung isuot yung skin nyo, itry nyo yung slugging, tas try nyo tong mga products na to from Hello Glow and Everbilena. Hindi sponsored to mga products na to lahat to trial and error. So, kung babalikan ko yung hormonal acne journey ko, ang natatandaan ko lang talagang ginagamit ko nung una na sunscreen, walang iba kundi Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen. Natatandaan ko, yun lang talaga. Siguro gumagamit man ako ng iba, pero pag gusto ko lang itry, pero most of the time, yung Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen yung ginagamit ko. Pero, nung natutunan ko na kailangan pala tinted sunscreen ang ginagamit natin kapag meron tayong mga acne, mga pimple, mas lumipat na ako sa tinted sunscreen. Bakit kailangan natin ng tinted sunscreen? Kasi yung mga acne marks natin, yung mga pimple natin, mas lumalala sila, mas nangingitim sila kapag na-expose sa araw, sa mga artificial light. So, kailangan tinted sunscreen dahil dun sa iron oxides, kasi yung iron oxides, sila yung nakatulong para maprotektahan tayo sa mga artificial lights na hindi nagagawa ng isang non-tinted sunscreen. Okay? So, ayun nga yung unang sunscreen na ginamit ko, yung Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen. And then, nung nalaman ko na kailangan ng tinted sunscreen, ginamit ko yung sa Elana. And dahil pure physical sunscreen siya, of course, meron siyang white cast, meron siyang tone-up effect, yung puputi ng konti yung balat mo. Pero after an hour or so, parang mas nagbe-blend naman na siya sa skin tone ko. Hindi na siya ganun kaputi. And itong Elana sunscreen na to, super safe ng ingredients nila. So kahit sa mga preggy and lactating mommies, pwede nilang gamitin to. And then the next tinted sunscreen na ginamit ko, yung Kinonix Rosy Milk Sun Tint. Maganda rin to na physical sunscreen. Yun nga lang, meron din siyang tone-up effect. So kung ayaw nyo yung
yung medyo puputi yung skin nyo, siguro hindi to para sa inyo. Actually, pansin ko sa mga karamihan ng physical sunscreen, hindi sila ganun ka-moisturizing. So, kailangan talaga mag-moisturizer muna kayo before applying this sunscreens, yung sa Elana at saka itong sa Kinonix. Pero, I love them kasi I love tone-up creams eh. Kaya gusto ko tong mga sunscreens na to. Pero kung hindi kayo mahilig sa mga tone-up creams, baka hindi ito yung para sa inyo. So, yung next na tinted sunscreen na ginamit ko is yung Face Republic Blooming Sun Tint. Ito, parang same lang siya dun sa Elana. Pero napansin ko na mas nag-oil up yung skin ko sa Face Republic compared dun sa Elana. Pero okay pa rin naman siya. Kapag nasa bahay lang ako, ito yung mga sunscreen na ginagamit ko. Si Face Republic naman, meron na siyang chemical filter. So, hybrid sunscreen siya. Kasi pareho na siyang merong chemical and physical sunscreen filters. And then, ito, yung pinaka-paborito kong tinted sunscreen, yung Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen. Ito, lumabas to nung June lang. Actually, nung mga bandang June, medyo marami pa rin akong mga acne marks nun, pero gumagaling na. Yung Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen, grabe. Ito, yung pinaka-paborito kong tinted sunscreen so far. Kasi sobrang mild niya sa skin, very lightweight. Actually, kahit siguro hindi ko kailangan ng tinted sunscreen, mas pipiliin ko pa rin tong tinted sunscreen ng Fairy Skin kesa dun sa premium brightening nila. Ang ganda nitong Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen and I love the ingredients. Meron akong review nito, panoorin nyo. By the way, lahat ng sunscreen na ginagamit ko, lahat merong SPF 50. Laging SPF 50 yung ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng anything below, lalo na kapag gumagamit ako ng mga potent or matatapang na active ingredients. So, ayun na, Diyos ko, napakahaba na yata ng video na to, pero those are all the products na ginamit ko na nag-work sa akin during my hormonal acne journey. Actually, hindi pa rin talaga super completely nga natatapos pa rin yung acne journey ko kasi nga, meron pa rin mga tumutubo. Ewan ko kung nakikita nyo, may mga marks pa rin dyan, dito sa noo ko, lalo na. And ayun ngayon dito sa baba. Pero may tumubo man, mga pa isa-isa or pa dalawa-dalawa na lang, hindi na yung tinatagtad. Ang maganda lang yan, mas alam ko na ngayon kung ano yung mga products na nagwo-work talaga sa akin. Pero guys, paalala lang ha, maliban sa basta paggamit ng mga products na to, mahalaga din yung kung paano nyo sila ginagamit. So, dapat meron kayong gentle days, meron kayong active ingredients days, yung mga ganun ba, dapat alam nyo kung ano yung mga ingredients and mga products na hindi nyo pwedeng pagsabay-sabayin sa isang routine. So, dapat iba yung sa morning, iba yung sa evening, mga ganyan. Kaya mahalaga na nag-aaral, nagre-research, manood kayo ng iba't ibang content sa mga dermatologist kasi malaking tulong sila and manood kayo ng hindi lang isa o dalawa. Manood kayo ng marami. Pero, ayun nga, kung meron naman nga kayong budget, imbis na basta manood lang tayo, magpunta na rin tayo mismo sa mga derma para maresetahan tayo or ma-advisean tayo kung ano yung mga tamang products talaga na dapat natin gamitin. Again, huwag kayong maanep, be patient kasi magiging ayos din ang lahat. Tandaan nyo na normal lang yung nagkakaroon tayo ng acne. Normal lang lahat yan guys, yung magkaroon ng acne, ng pimples, ng stretch marks, mga discoloration, sa leeg ako, meron akong ganyan ha. Be confident lang. Alam ko, easier said than done, pero unti-unti matututunan nating tanggapin kung ano yung mga imperfections sa katawan natin. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo ng malaki itong video na to at sana meron po kayong mga natutunan. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching. Happy New Year guys! Stay awesome and accomplish your mission! Bye! When it's on, I bet you I rock instrumental.